Isang magandang araw sa ating lahat mga kabayan. Welcome and welcome back sa ating channel, The Opinionated Kabayan. Kamusta kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Another day, another video opinion na naman tayo. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating channel, ay mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa ating mga video opinions here. So, for today's video, ating pag-usapan ang video na ito ni Sara Duterte, kung saan kapansin-pansin ang pilat or scar sa leeg niya, na para bang nagbago ang anyo at nagbago ng pwesto. Mukhang medyo naglight ang color nito at parang napunta sa gitna ng leeg niya ang pwesto. Let's watch this video interview, and then let's compare it to her other video interview later. Yes. Well, I welcome that finally na-file na yung impeachment case na sinasabi nilang i-file nila since last year pa. So, okay din yung impeachment case dahil ako lang yung ang tinitira doon. Ako lang ang iniimbestigahan nun. Ako lang ang inaatake ng impeachment case. Hindi nakasali yung mga kasamahan ko sa Office of the Vice President and yung mga dati kong kasama sa Department of Education. So, at least kung meron tayong impeachment case, masagot na ang final kung ano yung mga inaakusa nila sa akin. Ma'am, yung subpoena ng NBI, pupunta po ba kayo on December 11, ma'am, to attend nung papatawag na sa inyo, ma'am? Pagkakaintindi ko sa explanation ng mga abogado ko sa investigation ng NBI ay pwede namang hindi pumunta. Yun ang explanation nila dahil pwede naman mag-submit na lang daw ng sulat or affidavit, depende sa akin, decision or position paper. So, hindi din ako makapunta kasi well, unang-una na yan. Tapos pangalawa, meron kaming Thanksgiving na mga activities sa December 11. And pangatlo, after ng Thanksgiving activities namin, ay pauwi din ako dito sa Davao City para maglibing ng uncle. Ma'am, may isinagawa ang VP Sara Ride ng weekend, ma'am, in Davao and Cebu and other areas, ma'am, sa buong bansa. Ano yung sasabi na sa suporta ng mga tao sa inyo at sa OVP, ma'am? Oo, nagpapasalamat ako sa suporta, sa patuloy. Nagpapasalamat ako sa patuloy na suporta ng ating mga kababayan sa akin, sa mga kasamahan ko sa Office of the Vice President and sa opisina ng pangalawang Pangulo ng ating bansa. Malaki yung nagpapalakas ng loob namin at malaki yung tulong ng suporta nila sa nararamdaman namin na pagmamahal mula sa ating mga kababayan. At humingi ako ng pasensya sa stress, lalo na sa mga senior citizens. Marami akong nakakasalamuha or na nakikita sa daan na nagsasabi sa akin na nasistress kami sa ginagawa sa iyo. Humihingi ako ng pasensya sa kanila na hindi ko rin naman gusto na umabot ng ganito. Pero meron talagang panahon sa buhay ng isang politiko na merong mga pinagdadaanan. Kaya humingi ako ng pasensya, lalong-lalo na sa mga senior citizens, sa stress that I caused them. Ma'am, one last. Nagpahayag yung INC, ma'am, na magsiset sila ng rally to support yung inisyu na statement ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi dapat na i-pursue ang impeachment against po sa inyo, ma'am. Anong sasabi niyo sa pahayag ng INC, ma'am? Yes, oo. Naiintindihan ko yon na gusto ng INC ng kapayapaan sa ating bansa dahil alam nila kapag merong kapayapaan, susunod din yung kaunlaran ng ating bansa. Kaya naiintindihan ko yung pagsuporta nila sa opisina ng ating Pangulo, sa opisina ng Office of the Vice President kasi yun din naman ang gusto ng lahat ng mga kababayan natin na merong kapayapaan at merong tuloy-tuloy na kaunlaran sa ating bansa. Ang worst case scenario na nakikita namin is removal from office, impeachment, and then patong-patong na mga kaso
multiple cases to be filed, which the lawyers already told me to expect as well. That is why I just decided not to go to the NBI, because clearly the pronouncements of the President and the USEC of DOJ point to cases to be filed. Both these videos were taken on December 10th and December 11th, mga kabayan. Kung ikaw ay sumusubaybay sa mga latest news about Sara Duterte, ay mapapansin mo agad na iba ang itsura ng peklat niya sa mga videos na ito. Medyo light ang color ng peklat, tapos parang may plastic coating pa ito kasi medyo shiny or glossy itong tingnan. Tsaka medyo nakaposisyon ito sa bandang gitna ng leeg niya. Hindi ba nasa bandang right side niya ang peklat na yan? Now let's watch another video of her, which was taken 2 weeks ago. Hanggang ngayon, OVP pa lang din ng papadrug test. I wonder why. No, hindi ako tao na nagpapaareglo. Tsaka hindi ako tao na nabibili ng pera. I'm waiting for that question to come up in the committee hearing. I will answer my questions because I need to be there. I don't know with you mga kabayan, pero for me, iba talaga itsura ng peklat niya ngayon. Para bang fake or cosmetic makeup lang siya. And looks like hindi siya masyadong napormahan sa mga recent videos niya. Oh well. Tsaka masyado na ding OA ang exposure ng peklat na yan. Siguro props para mas lalong maging kaawa-awa siya sa mata ng mga tao, just like what she portrays to be. Inaapi daw siya ng administrasyon, pinipersecute daw siya at ino-oppress. Hello? Sino ba ang nagsimula nito? Sino ba ang gumagawa ng sarili niyang issues? Sino ba yung hindi maka-explain ng paggasta sa pera ng taong bayan? Si Sara Duterte yon. At dahil hindi niya ma-explain at masagot ang mga tanong sa kanya, kaya hayan, biniblame niya na lang kay PBBM. Katulad ng peklat na yan, she's blaming the administration for that. Let's watch this video about the origin of her next scar. Sinubukan nila akong igurgur pero hindi sila nagtagumpay. Hindi naman na siguro kailangan i-interpret yun, very straightforward yun. Tinanong ako kung ano yung sugat na nasa leeg ko at sinabi ko na sinubukan nila akong igurgur pero hindi sila nagtagumpay. Sino pa yung sinabi? Silang lahat. Oh, di ba kawawang kawawa? Masyado namang pasikat yung peklat na yan. Kailangan pang gawa ng TikTok reel para pag-usapan. At saka necessary ba na dapat bawat presscon kailangan very exposed yung peklat na yan to raise controversy? Anyways, here is the side-by-side comparison of Sara Duterte's interview 2 weeks apart. Ano sa tingin niyo mga kabayan? Legit nga ba yung peklat niya? Hindi ba fake? Hindi ba mukhang cosmetic makeup? Please put below your comments and opinions mga kabayan. Thank you always for watching our video opinions here, and I will see you on our next video.